Ano ang mga halimbawa ng infection sa balat? So we will discuss them one by one, pero I will only discuss yung pinaka-common o yung pinaka-madalas nating makita sa clinic. So first one is mamaso. Ito yung pinaka-common na bacterial skin infection sa mga bata. In English, we call it impetigo. Impetigo. Okay? Naku, napakadalas niyan, Doc, sa clinic. Yes, siya yung number 1 bacterial skin infection. Okay? So, kadalasan, nakikita siya sa mga batang 2 to 5 years old. Mm-hmm. Yes. At ang bacteria na dahilan nito ay kadalasang Staphylococcus aureus ang tawag. Mm-hmm. Sa ibang pasyente, ang bacteria na responsable dito ay tinatawag nating Streptococcus. Okay. Paano mo malalaman kung mamaso ang meron sa anak mo? First, nagsisimula siya na parang butlig. Parang maliliit na bumps. Tapos, puputok yung butlig. Tapos, parang magkakaroon siya ng honey-colored or yellowish na crust. So, makikita mo sa picture. Mm-hmm. Yes. Isa pang senyales niyan is malapit siya sa mga butas sa muka. So, halimbawa, malapit sa ilong. Mm-hmm. Or malapit sa bunganga. Oo. Katulad Sa dun sa tenga din, pangalawang Doc, picture. nakakakita kami dito sa malapit sa may tenga madalas. Pero karamihan, Doc, talaga, minsan hindi lang sa may butas ng ilong minsan hanggang sa may bungad mismo. Maraming sugat. Tapos yung langib na tinatawag po mga mommies, no, yung langib, it's the crust na sinasabi ni doktora. So, yun yung isang sign na mamaso or impetigo. Opo. Ang hindi maganda dito is kakamutin ng bata. Tapos, kakamo siya sa ibang bahagi ng balat. Ang nangyayari, lumalapad, nagsispread yung infection. Okay. Yes. Okay. So, siyempre, balat kasi yan, Dok, pagka kinamot, may bacteria sa ilong dito, tapos sinawakan mo yung ibang bahagi ng katawan, pwedeng malipat yung Exactly. Yun. Okay. Bakit natin kailangan gamutin ng mamaso? Kasi in 1 to 5% of children, pwede itong mag-develop into acute glomerulonephritis or sakit sa bato or sakit sa kidneys. That's why, kung meron yung anak mo nito, you have to bring to the doctor para mabigyan siya ng tamang antibiotics. Okay? So, Doc, ito na nga yung sinasabi natin na hindi lang dahil sakit sa balat yan ay kailangan na nating pabayaan. Kasi isa nga sa komplikasyon ay pwedeng pupunta sa kidney. So, yung glomerulonephritis, so nakakasira po siya sa bato in 1 to 5%. We've seen that in the clinic. Medyo mahabang gamutan po talaga. Very true, Doc. Pag mamaso, because it's a bacterial skin infection, antibiotic. Pero depende. Kung limitado lang yung apektado, kung small area lang yung affected, pwedeng antibiotic creams or ointments. Pero pag medyo mas malapad na area or halimbawa, naglalagnat na o may mga kulani na, dun po papasok yung role ng oral antibiotic. Ano ba yung rule pagdating sa mga cream? Kasi maraming topical cream, yung mga mommies na nanonood ngayon, hindi nila alam pwede ba yung mga zinc oxide lang, yung mga liniment, yung mga alcohol, betadine, ano ba yung mga natin na pwedeng ipahid dyan? Yes, okay. So marami tayong over-the-counter creams and ointments. Very common. Yung iba sobrang mura. Okay. So, let's begin with zinc oxide. Zinc oxide, ang ginagawa niya, it's good for minor skin irritations. Halimbawa, may konting redness, may konting kate, magandang zinc oxide doon. Pero zinc oxide, pinakamaganda siya sa diaper rash. Yes, diaper Kasi rash. parang nagpo-function siya as skin protectant. Ano siya. Okay. Pero it's not for infection talaga. It's not for infection talaga. Pwede niyang mabawasan yung redness, pwede niyang mabawasan yung kate, pero it will not treat the bacterial infection. Yes, tama. Yes. Okay. Second, alcohol. Yung rubbing alcohol. Oo, masakit yun Masakit. Don't let your children suffer the pain of putting alcohol sa mga sugat nila. Ang alcohol ay maganda kapag intact yung balat.
Ibig sabihin, walang sugat. So, Oo. yes. Tsaka, Dok, di ba nakakadry ang alcohol? Lalo Exactly. Opo. Kaya po ngayon, napakadaming kaso ng eczema sa kamay. Yun, kasi sa Opo. kaka-alcohol. Kaka-alcohol. So, sa mga mamaso, Dok, mas mabuting iwasan ng paggamit ng alcohol. Opo, wag po kayo gagamit ng alcohol. Hindi niya papatayin yung bacteria na cause niyan. For intact skin lang po, ibig sabihin walang sugat ng alcohol. Okay. Betadine or povidone iodine, maganda, yes. Maganda siya na panglinis ng sugat. Pero yung mababaw lang na sugat ha, halimbawa nadapa, ang panglinis mo, betadine or povidone iodine, it's good for that. Pero hindi niya gagamutin pa rin ang mamasok. Okay. Kasi nga, alam niyo po, ang mga gamot, may specific na tina-target po yan. So, halimbawa, na-mention nga ni Doktor, as you can see on your screen, ang bacteria natin ay Staphylococcus aureus. Kailangan yung gagamitin natin, target talaga yung bacteria na yon. So, hindi siya mapapatay ng simpleng alcohol, diaper cream, ganyan. So, kailangan specific. Opo. Kasi when we're talking about infections, napakadaming klase ng bacteria o fungus ang pwedeng maging dahilan or kaya nagka-skin infection. Bawat isa sa kanila may akma or may appropriate na antibacterial or antibiotic. At hindi lang doon natatapos. Kailangan yung antibiotic or antibacterial na ibibigay sa anak nyo po is tama, yung dose tama sa kilo niya o tama sa timbang niya. At tama yung dalas ng pagbibigay at kung ilang araw siya dapat ibigay sa mga pasyente. So, maraming factors. May question ako. May iba kasi nagbubudbud ng amoxicillin capsule sa sugat. Yung capsule na iniinom, binubudbud nila sa sugat yung laman ng capsule. Tama ba yon? Okay. Like I mentioned before, may tamang dose at may tamang interval ang mga antibiotic. So, pag ibubudbud mo lang sa sugat sa balat, hindi naman yung lahat ma-absorb. At second, hindi mo alam kung how much of the medicine is absorbed. So, mas maganda, pumili ka na lang na antibacterial creams or ointments or yung kung mas severe ang infection, oral po na antibiotic. And it's the doctor who will tell you what kind of antibiotic. Yung pyrosin daw ba yung isa sa mga antibiotics na pwedeng ibigay or i-recommenda. Pero depende pa rin kasi sa kaso yan, Doc, no? Yes. Yes, mupirocin is a good antibiotic. It's one of the more common antibiotics na binibigay namin. Kaso, ganito po, sa daming umiinom ng antibiotic na hindi naman kailangan, sa dami ng nagpapahid ng antibiotic ointment na hindi kailangan, napakataas na ng kaso ng bacterial resistance. Ibig sabihin, sa susunod ng mga gamit, hindi na siya effective. Parang nakadevelop na ng depensa yung bacteria dun sa gamot na yun, kaya hindi na siya magiging ganun ka-effective. Yes. Kaya mag-ingat po. At saka dapat, wag po talagang mag-a-apply ng antibiotics or iinom ng antibiotics nang walang reseta po ng doktor. Just because nagamit na siya dati sa isang sugat po ng anak. Halimbawa, a month ago, nagkasugat yung isang kapatid or yung anak, tapos ito, nagkamamaso yung isang anak, hindi pa yung sabihin nun automatic, yun kagad ang kailangan ibigay. Kailangan may proper evaluation po ng doktor kasi tulad ng na-mention ni Dr. Barb, tumataas po yung resistance natin sa antibiotics. Yan. Yes.